Hello guys, what's up in Vision Wendy? Today, tara, pag-usapan natin itong naging reaksyon. No? Nag-react na po si Attorney Israeli Tutorion. Kung maalala niyo, siya po ang walang iba kung hindi ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. So dito, naglabas na po siya ng pahayag sa kung ano ang magiging plano nila at gagawin nila rito kay Madam Index Card o si Risa Hontivirus. Pag-usapan natin. Ayun na nga guys, no, pangat talaga ng ano yun, dapat yung transition natin very smooth. Ayan yung gagawa natin ng paraan. Medyo naging busy lang po tayo. Yesterday, nag-undergo po ng surgery ang aking kapatid at ang nanay at pamangkin ko naman, sinamahan ko para magpa-check up. I was planning to do my live yesterday. Unfortunately, I was actually having a long day. So, medyo hindi po tayo nakatupad sa ating pangako. But nevertheless, guys, I'll try my best to catch up with you. So, for now, mag-pre-recording tayo at pag-usapan natin to. Kung maalala nyo, just few days ago, ano ang sinabi ng isang alias Rene? Okay? So, isiniwalat niya ang mga pangyayari no, before nagkaroon po ng Senate hearing. So, ayon nga sa kanya, nagkaroon siya ng mga tinatawag na meetings, no? With the US Embassy, with CIDG. Kung maalala nyo, naging momentous ang participation dito ni dating CIDG Director Torre. So maraming tao ang sasabit dito. I even saw one post galing kay Wing Gatchalian na kakasuhan di umano nila ng perjury itong si alias Rene. Ang nakakatawa, talagang sila pa ang magkakaso ng perjury. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng perjury. Ang perjury po ay pagpapahayag ng isang testamento, no? I mean, I'll just gonna say it in a very layman's term para maintindihan po ng ating mga karamihan ng ating kababayan. Ang perjury po ay isang paraan ng pagsisinungaling kapalit po ng mga halaga. Okay? When I say mahalaga, pinag-uusapan po natin, pwedeng ari-arian, pangako, or mga pera. Okay? So, umami naman po dyan si alias Rene. Kaya nga sabi ko, possible na itong si alias Rene ay kasuhan. Sarap talaga guys ng mga mental amoyin pagka Actually, bawal to guys, huwag niyong gayahin. Pagka rainy season. Napakalakas po ng ulan no kagabi. Ayun. So, umami naman po si alias Rene. Siya po ay nakatanggap ng 1,000,000 at the same time, at nakakatanggap din siya ng succeeding value of 12,000 para siya ay magbigay ng mga testamento na punong-puno ng kasinungalingan. At totoo naman, based sa elemento ng krimen ng perjury, pwede siyang makapasok doon. No? So again, kailangan niyang masatisfy yung kabuuan no, ng perjury. That is something that needs to be discussed further by our legal luminaries, either Attorney Neil Abayon, so Torion na, or Attorney Israelito or si Attorney Trixie Cruz at si Attorney Libayan. So marami po tayong mga abogado na pwedeng explain further kung ano nga ba ang elements of the crime ng perjury. Now, going back, ano naman kaya ang pwedeng gawin no, ng kampo nila Attorney Torion dito sa mga isiniwalat no, ni alias Rene. So pakinggan natin ang naging reaction video dito ni PH Update. So sa bagay na yan, ang tanong natin, ano naman kaya ang pwedeng ikaso ni Attorney Israelita Torion dito sa mga taong to sa tingin ninyo? Diyan kay Risa Hontiveros at saka kay Win Gatchalian. Kung sakali man na siya ay madawit dito.
yan netong si alias Rene sa pagbawi niya sa kanyang mga naging testimonya sa Senado. Doon kasi sa pinakahuling post netong si Senator Risa Hontiveros kaugnay dyan sa issue na yan, meron daw di umanong nagbayad dito kay alias Rene para bawiin niya yung kanyang mga naging testimonya sa kanyang hearing nung nakaraang taon dyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang po sa baba. Again, maraming salamat to. Konting push na lang, no? Na mga salamat ho mga kababayan. Hayun na nga. Sa pagkakaalala ho natin, itong si Senator Risa Hontiveros ang sinasabi nitong si alias Rene na di umano nagbayad sa kanya ng mahigit na 1,000,000 para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Now, the other question is, ano naman din ang gagawin ng kampo ng mga Duterte dito sa ginawa ni Senator Risa Hontiveros? Diba? Sa ngayon, nagsasalita pa lang si Attorney Israelito Torion, no? Attorney Bobet Torion. So, ano naman, tandaan nyo, si Attorney Torion po ay isa rin sa mga legal counsel ng PDP Laban na under siya ng nakasapi si President dating Presidente PRRD, no? Dating Presidente tas PRRD pa. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Possible ba no, pag nag-file itong si Pastor nagpa-file si Pastor Kibuloy, isa sa mga petitioner, walang iba kundi ang kampo ng mga Duterte. Hindi man ho direktang tinukoy nitong si Senator Risa na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagbayad dito kay alias Rene. Kitang-kita naman ho mga kababayan kung ating titignan, kung babawiin nitong si alias Rene ang kanyang testimonya, ang magbebenepisyo ay ang kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kailangan nung marinig. Yeah, that's very sure. But the thing is, ilan ba yung mga tao na nag-testify against kay Pastor Apollo Kibuloy? Kung lahat yan, gaya nga na naging sitwasyon ni, what's the name of this sabager ni attorney na ngayon Congresswoman Laila de Lima. 'Di ba nagrekanta kanya mga nagrekanta ang kanya mga what they call that, ang kanya mga testigo, and because of that napawalan sala siya doon sa una niyang 2 drug case. So paano kung ito mangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy? Ito ng ating mga kababayan. Ang pinaka-latest na interview dito kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, kung meron ba o wala silang kinalaman sa paglantad na yan nitong si alias Rene. Pakinggan natin itong si Attorney Israelito Torion. Game. Ako, I definitely agree na walang kadalaman din sila Pastor Kibuloy. As you know naman, he's been very busy sa issue ng COMELEC. So, paano sila magkakaroon ng time na palitawin ng isang alias Rene at magsalita ng ganyan, di ba? Kausapin natin ngayon si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Attorney Torion. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers dito ang sikat na istasyon. Green. Monday.com is the best AI for work. And here's why. Let me show you some of the mind-blowing... Dorisa, laban kay Pastor Kibuloy. Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang... Maalala nyo nga guys, no? Meron din isang pahayag na yung sexual harassment case na ipinupukol kay Pastor Kibuloy. Ayon nga dito sa tumitistigo laban sa kanya. Ito daw ay isa sa pinaka mahirap i-prove na meron ngang kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa sexual harassment na ibinupukol sa kanya. So naghanap sila, gumawa sila ng paraan, okay? Para magkaroon ng paraan, naghanap sila ng paraan para magawa sila ng isang way, okay, na maipakulong nila sa Pastor Kibuloy. Tatandaan niyo mabuti guys, marami nang ikinaso kay Pastor Kibuloy sa Amerika na dahan-dahan o pa isa-isa na ano nangyayari? Nadidismiss na. Nasa likod nito, and through this witness, we can show and prove yung aming theory po na
na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Pero sa totoo lang, mas lalong, para sa akin, mas lalong mapapalakas ito na wala talagang kinalaman o kasalanan si Pastor Quiboloy. Kung mahigit sa isa o dalawa ang lumantad at pasinungalingan, yung testimonya ng ibang mga nauna or even yung mga nag-testify against kay Pastor Quiboloy, no? Na sila ay, what do you call that? Na sila nga ay napag-utusan, nabayaran o kung ano pa man. Kaya ako, I was very skeptical, no? Nung nagkakaroon na ng mga hearing tungkol kay Pastor Quiboloy. I'm not totally against, no? And I'm not totally supporting that. Kasi, hinihintay ko, no? I can sense that there is really something fishy about that particular hearing. Di ba? There was really something na questionable para sa akin. Pero hindi ko kasi ma-point out what exactly yung masasabi nating questionable. Di ba? O, balik tayo. Ngayon, maliwanag ho ang sagot ng netong si alias na pinag-uusap yung sobrang history ni kahit na ang binibida ni alias o kay Pastor kaya yung talagang kinalaman. Well, certainly it can give us a good effect, no, on the part of our defense of Pastor Apollo Quiboloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution. Ang dami nila, 12, di ba? 12 ang witnesses. At least half of them mag-recant. Malaking bagay talaga yun. But at least, ngayon, thankful tayo kasi meron isang nag-recant. Ngayon, kung itong nag-recant na to na si alias Rene, pakantahin niya yung iba niyang kasama, mas lalong kawawa rito si Risa Hontiveros. No? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might, no, I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed sa prosecution when our time comes, if ever hindi mag-grant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal. I remember there was a post coming from Ban Joey. Given na ganyan ngayon nangyari. Given na. Kasi nagpabayad na rin siya, tumanggap na rin siya ng ano eh. So even his testimony can be also questionable by the court. However, ito naman yung isang magandang part sa side naman ni alias Rene. Yung mga sinabi niya, no? Kung tatagpi-tagpiin natin, kung pagdidikit-dikit natin, he makes more sense than Risa Hontiveros. Gaya ng pakikipag-meeting niya. Okay, pakikipag-meeting niya with the FBI, pakikipag-meeting niya kay CIDG. Sino ba nag-carry out ng order? Di ba ang CIDG? Nakita naman natin yan, Di ba? Kabago-bago lang ni PNP chief na nakaupo, sunod-sunod na yung dagok na harapin niya. Proceedings against Pastor Quiboloy at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Alam niyo ba mga kababayan, napakalabo niyan. No? Napakalabo niyan. Dapat yang si Pastor Quiboloy matagal na hong nasa laya yan. Condition, hindi huyo ang kaso. Laban dyan si... Sabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Quiboloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon,
no, nag-refuse ako because I want Tingnan mo yung sinabi rito ni no. Punta tayo kay kay Attorney Topacio about sa kanya payag tungkol dito kay Pastor Kibuloy. Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Oh, yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Miss Risa Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Nagkabayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Ontiveros pero buwelta ng senadora, tinakot lang ang testigo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang seryosong aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros na mag-testify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng komite ni Ontiveros. I think, unang-una sa lahat, kung iisipin natin mabuti, hindi naman magsasalita yan si Murillo without the basbas of any lawyer. Sure ako dyan na meron nang nakausap na abogado yan. No? Ang tanong, sino ang nakausap niya abogado to guide him para para maglabas ng ganyan testimonya. It's very impossible na hindi, again, para sa akin, it's very impossible na hindi siya nakasik ng legal advice. And alam nila na magpo-file nga ng kaso itong si Risa Ontiveros laban dito kay alias Rene. Ang tanong, kung sakali man, may angat yan sa trial court, yan bang perjury ay available? Tingnan natin, perjury available. Sabi dito, yes, perjury is generally available in the Philippines. Perjury as defined by Article 183 of the Revised Penal Code is punishable by arresto mayor in its maximum period to prison correctional and its minimum period, which are correctional penalties. These penalties are bailable offenses. Ayon nga dito kay Google. Here are more detailed explanation. Bailable offenses are punishable by imprisonment of less than 6 years are generally bailable. Perjury penalties under Article 183 of the Revised Penal Code carries a penalty of arresto mayor in its maximum period of prison correctional to its minimum period, which falls within the range of a bailable offense. Right to bail. In the Philippines, individuals accused of bailable offenses have the right to post bail, allowing them to be released from custody. So even if siya ay kasuhan ng perjury, bailable ang kanyang offense and pwede siyang lumaya and still makakapagsalita pa rin siya. 'Di ba? Balik tayo. Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy.
Isa sa claims ni Morillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Kibuloy at umalis ng may dalang bag ng mga armas. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy at naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Sa totoo lang, maraming sasabit dito. No? Lalo na yung chief of staff niya, no, ni Ontiveros na isang lawyer. Wherein isa siya sa tumulong gumawa ng affidavit nito ni alias Rene. Sa affidavit. Maganda rin na yung affidavit na yan mailabas, no, maipakita sa publiko. Kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos siyang tumestigo sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Ontiveros. Anya, sangkaterbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Morillo. Dito, maniniwala ba kayo dyan sa mga ebidensya na yan? Kung meron ng isang nagre-recant, di ba? So, ibig sabihin, ito ay isang classic example ng, ano ba yung lagi naming inaano? Yan, doctrine of the poisonous tree. Ang sabi dito, or fruit of the poisonous tree. The poisonous tree doctrine, more accurately referred as the fruit of poisonous tree doctrine. It is a legal principle in the United States that prevents illegal obtained evidence and any evidence derived from it from being used in the court. Essentially, if the initial piece of evidence, the tree, is deemed illegally obtained, then any subsequent evidence, the fruit derived from the initial evidence, is also considered inadmissible. The doctrine extends the exclusionary rule, which prohibits the use of illegal seized evidence to any evidence that is indirect or direct or indirect result of the initial illegality. Key aspect of the doctrine, exclusionary rule extension. The fruit of the poisonous tree doctrine is an extension of the exclusionary rule, which itself prevents the use of illegal obtained evidence in the court. Tainted evidence, if the evidence, the tree is found to be obtained illegally, no? Gaya niyan, no? Na nagkakaroon ng pagsisinungaling sa testimonya ng isang witness. Hindi mo ba masasabi na ito ay obtained illegally? Then any evidence deprived from the fruit is also considered illegally inadmissible. Example, if the police illegally search someone's home and find alleged detailed illegal activities, the ledger itself would be inadmissible. Additionally, any evidence obtained in the using of formal information from the ledger, search warrant from another location, would also be inadmissible as the fruit of the poisonous tree. Or if illegal arrest leads to a confession, that confession would also inadmissible as it is a fruit of the poisonous tree. So basically, pwedeng pumasok dito yung ginawa sa isang alias Rene. Ano ba yung purpose? The purpose aims to deter police misconducts by preventing them from benefiting from illegal actions. It ensures that the law enforced operates within the bonds of the law and respect individual and constitutional rights. So the origin of the fruit of the poisonous tree was coined by Justice Frankfurt in his 1939 opinion versus Nardon versus in Nardon versus United States. The doctrine itself was established in 1920 by the Supreme Court decision of Silvertone Lumber Corporation versus United States. So there's also a limitation to that. There are exemptions to the doctrine, such as when the connection between the legal act and the evidence are too weak and when the evidence would have been inevitably discovered. Okay? So, yung bang mga ebidensyang sinasabi rito ni Ontiveros, masasabi mong fruit of the poisonous tree?
Dahil ayon nga sa sinabi ni Alias Rene, lumalabas dito na siya ay ginamit lang para makasuhan ng isang Pastor Apollo Kibuloy at may kulong. Dahil nga sila mismo naniniwala sila na itong ikinakaso na na-dismiss na actually ng Davao, no? Binuhay nila. At dahil mahina nga, so naghanap sila ng iba pang paraan. Ngayon, ang tanong natin, saan dadamputin itong si Risa Ontiveros? Diba? Saan siya dadamputin dito? Natapos ba yung kay ano? Meron akong Oh. alam. So ito si Atty. Topacio, as we all know, marami na siyang nailabas na ebidensya laban kay Risa Ontiveros. Halos 2 na yung naipanalo niya na i-final niya sa Supreme Court sa mga pinagagawa nito ni Risa Ontiveros, if I remember it correctly. Diba? Hawak niya ang Farmally dahil si ang Farmally ay kanyang kliyente. I think there's another case na si Atty. Topacio din, no? Sabi nga niya rito, doon sa kaso ni Kian de los Santos, yung 2 testigo itinago di umano ni Risa Ontiveros. So, we should challenge Risa Ontiveros. Madam Chair, no? Madam Chair Index Card. Kung totoo nga, no, na ikaw ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang, we, the netizens, would call for you to file a case against Atty. Topacio. Diba? Kung may ebidensya laban sa'yo si ano. Kasuhan mo itong si Alias Rene. Definitely magka-counter naman si Atty. Torion dyan eh. So ngayon, pinag-aaralan na nila yung kaso na yan. And we'll see from there what will gonna happen from that particular case na gusto nyong ihain laban dito kay Alias. That's only perjury, no? Pwedeng i-prove yan. And kung pasok nga yung elemento ng perjury sa kanya dahil nga tinanggap yung mga bayad sa inyo, mas matindi ang balik sa inyo dyan. Trust me. Mas matindi ang balik sa inyo yan. Ilang kayong government official ang sasabit dyan? Starting from you, kung kasama pa si Mingatchal yan, kasama din siya. Mapapasama siya dyan. Yung abogado, yung chief of staff mo, what's the name of this guy? Si PNP chief. Kung madawit pa siya dyan, wala na, game over na kayo dyan pare-pareho, di ba? Yan ang mangyayari dyan. Magiging kawawa ka dyan, Madam Chair, Index Card. Sure yan. After this, guys, pag-uusapan natin na naging komento na walang iba kundi ni ating ombudsman, si Samuel Martires, tungkol sa pag-giveaway niya, okay, sa impeachment trial ni VP Sara. If I remember it correctly, sinabi siya dyan, ang sabi niya, hindi naman din daw makakasuhan si VP Sara hanggat hindi natatapos yung impeachment trial niya.